Matapos ang 4 na taong pagiging byuda, muling nakaramdam ng pag-ibig si Doktora Celine sa hindi niya inaasahang tao. Ang kanyang driver na si Mang Greg. Sa kabila ng agwat ng kanilang edad at estado sa buhay, pinili nilang ipaglaban ang kanilang nararamdaman. Hinarap nila ang pagtutol ng ina ni Celine. Ngunit sa huli, makakaya ba nilang ipaglaban hanggang dulo ang kanilang pag-iibigan? Yan po ang ating abangan sa episode ngayong araw na ating pinamagatag, From Driver to Destiny. 4 na taon ng byuda si Doktora Celine. Sa edad na 39, dala pa rin niya ang tindig at ganda ng isang babaeng sanay alagaan ang sarili. Maayos ang kanyang buhay. May sarili rin siyang klinika, malaking bahay sa lungsod, at sapat na ipon para hindi mag-alala sa bukas. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may bahagi sa puso niya na tila nanatiling tahimik. Noong nakaraang linggo, nagpaalam ang matagal niyang driver na si Paul na uuwi na raw ito sa kanyang probinsya. Hindi naman na ito pinigilan ni Celine. Naiintindihan naman iyon ng byuda. Pero aminado siya, mahihirapan siyang mag-adjust. Sanay na rin siya kasi na may kasama sa araw-araw, lalo na sa biyahe, papunta at pauwi ng klinika. Isang hapon, dumaan ang kanyang ina. Napag-usapan nila ang problema niya sa driver. Doon na rin lumabas ang isang solusyon. Kung gusto mo, iha, ang driver ko na lamang, sabi ng kanyang ina. Matagal na sa akin si Greg, and I assure you na maaasahan siya. Nag-isip sandali si Celine. Papayag kaya siya, mama? Ngumiti naman ang matandang babae. Walang reklamo yon. Tahimik lamang yon pero mabuti ang puso, sabi pa ng matanda. Kinabukasan nga, dumating si Mang Greg. Unang tingin pa lang ni Celine, napansin na niya agad ang kakaibang presensya ng driver. Hindi ito katulad ng inaasahan niyang may edad na tila pagod na at mahina na ang katawan. Sa edad na 56, matikas na matikas pa rin si Mang Greg. May kaunting uban man ang buhok nito pero bumagay naman dito. Moreno si Mang Greg at matangkad. Mababakas rin sa itsura nito na noong kabataan nito ay paniguradong maraming pinaluhang babae. Malinis rin ang pananamit nito at higit sa lahat, disiplinado ang kilos. Magandang umaga po, Ma'am Celine. Magalang nitong bati. Magandang umaga rin, Mang Greg. Tugon niya. Bahagyang sinusuri ito mula ulo hanggang paa. Simula ngayon, kayo na ho ang magdadrive sa akin. Tumango ito. Opo, ma'am. Nasabi nga po sa akin ng mama ninyo. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Sa mga sumunod na araw, unti-unting napapansin ni Celine ang mga bagay na hindi niya nakita sa una. Tahimik lamang si Mang Greg pero lagi itong alerto. Hindi madaldal pero kapag kinausap mo, may laman ang mga sagot. Maingat din itong magmaneho. Hindi ito nagmamadali pero hindi rin naman ito mabagal. Isang umaga nga, habang papunta sila sa klinika, nagkwentuhan silang dalawa. Matagal na ba kayong driver ni Mama, Mang Greg? Tanong niya. Nako mahigit 30 taon na rin ho. Sagot nito. Driver po ako ng papa ninyo bago ako napunta sa mama ninyo. May pamilya ho kayo? Sandaling natahimik si Mang Greg bago sumagot. May asawa ho. Dati. Pero wala na rin ho siya. Ilang taon na rin ho. Napatingin si Celine sa may bintana. Hindi niya inaasahan yun. At may kung anong bigat sa tinig nito na tila pamilyar sa kanya. Pareho pala tayo, Mang Greg. Mahinang sabi ni Celine.
Hindi na iyon sinagot pa ni Mang Greg. Pero mula sa salamin, nakita niya ang bahagyang paggalaw ng mga mata nito. Parang may gusto itong sabihin pero pinili na lamang na manahimik. Lumipas nga ang mga araw at lalo pang naging pamilyar si Mang Greg sa rutina ni Celine. Alam na nito kung anong oras lalabas ang doktora, kung saan ito pupunta, at kahit mga simpleng bagay tulad ng paborito nitong kape sa umaga ay nalaman niya. Isang gabi nga, inabot sila ng ulan pa uwi. Malakas ang buhos at halos wala nang makita sa daan. Tahimik lang si Mang Greg habang nagmamaneho, pero ramdam ni Celine ang pagiging kalmado nito. Mang Greg, biglang sabi ni doktora, hindi niyo na ba naisipan pang maghanap ng mapapangasawa ulit? Tanong ni Celine. Nako, hindi na Ma'am Celine eh. Sa hirap ng buhay ngayon. At saka may edad na rin naman ako. Baka hindi ko na siya mabigyan pa ng magandang buhay. Lalo na baka magkaanak pa kami. Sa buhay din po ma'am. Mahirap kapag hindi mo na paghahandaan lahat. Napaisip si Celine. Sa simpleng sagot na iyon, may kung anong tumama sa kanya. Pagdating nila sa bahay, bumaba si Celine at sandaling tumingin kay Mang Greg. Salamat po. Ingat po kayo pag-uwi, sabi niya. Walang anuman ho yun. Salamat din ho ma'am. Pero bago ito tuluyang umalis, bigla ulit nagsalita ang doktora. Mang Greg? Opo. Simula bukas, dito na lang kayo tumira sa may staff room para hindi na kayo nahihirapan sa biyahe. Bahagyang nagulat si Mang Greg. Ma'am, ayos lang ho ba? Mas kailangan ko kayo dito. Putol ni Celine sabay ngiti. Kung okay lang sa inyo. Sandaling nag-isip si Mang Greg bago tumango. Sige ho ma'am, walang problema. Maraming salamat ho kung ganun. Habang pinapanood niya itong maglakad papunta sa quarters, may kakaibang pakiramdam si Celine sa dibdib niya. Hindi niya maipaliwanag. Hindi naman ito biglaan. Pero tila nakakasiguro na siya sa isang bagay. Sa loob ng 4 na taon, ngayon lang siya ulit nakaramdam ng interes sa isang tao. At sa hindi niya nga inaasahan, iyon ay sa isang lalaking mas matanda sa kanya. Isang driver, isang simpleng tao. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang napapansin ang mga bagay na dati ay hindi niya pinapansin. Ang paraan ng pagsagot nito, ang paggalang nito sa kanya, at ang tahimik nitong presensya na tila nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa kanya. Mula nang tumira si Mang Greg sa staff room ng bahay, unti-unting nagbago ang araw-araw ni Doktora Celine. Dati, mag-isa lang siyang kumakain. Pero ngayon, halos gabi-gabi ay may nakakasama na siya sa hapag. Umupo na po kayo ma'am. Magalang na sabi ni Mang Greg habang inaayos ang mesa. Mang Greg, ilang beses ko bang sinabi sa inyo, sabayan niyo na lang akong kumain? Sagot ni Celine na bahagyang nakangiti. Ako na hong bahalang mag-prepare dito, okay? Naku mami, ayos lang ho. Noong una ho nahihiya pa ako, pero ngayon tila nasasanay na rin naman ako sa inyo. Sagot ni Mang Greg na may bahagyang ngiti. Napansin niyo ni Doktora Celine. Simple lamang naman yon, pero may kakaibang init sa dibdib niya tuwing nakikita niyang ngumingiti ang matanda. Sa mga sumunod na araw, lalo niyang napapansin ang sarili. Madalas nahuhuli niya ang sariling nakatitig kay Mang Greg habang kumakain to. O kaya naman napapangiti siya ng walang dahilan kapag naririnig niya ang boses nito mula sa labas. Naku, ano bang nangyayari sa akin? Minsan ay bulong niya sa sarili habang nakaharap sa may salamin. Hindi niya maintindihan. Hindi naman ito basta paghanga. Hindi rin simpleng pagkagusto lamang. Isang araw, habang nasa bahay si Celine,
Biglang nagkaproblema ang banyo niya. Isang malakas na kalabog ang narinig. Kasunod ang rumaragasang tubig mula sa gripo na natanggal. Napasigaw siya habang pilit pinipigilan ng tubig. Nabasa na rin ang kanyang suot na damit at kumapit na sa katawan niya ang tela. "Mang Greg?" Tawag niya. Agad namang dumating ang matanda. "Ma'am, anong nangyari?" Tanong nito na mabilis lumapit. Bigla akong natanggal yung gripo Hindi ko naman mapigil." Sagot ni Celine na halatang natataranta. Hindi naman nag-aksaya ng oras si Mang Greg. Agad itong inayos ang gripo. Bumaba ito agad at pinatay muna. Pagkatapos ay kinabit ang gripo at hinigpitan. At ilang sandali nga lamang ay umayos na ito. Tahimik silang dalawa pagkatapos noon. Doon lang napansin ni Mang Greg ang itsura ng doktora. Basang-basa na ito at hindi niya maiwasang mapatingin sa doktora, pero pilit niyang iniiwas ang mga mata. Napansin naman yon ni Celine. "Mang Greg?" Mahina niyang tawag. "Po, ma'am?" Sagot nito na hindi pa rin tumitingin sa kanya ng diretsyo. "Okay na ba yan?" "Opo ma'am, ayos na ho." Tumango si Celine, pero hindi siya umalis. Sa halip ay mas lumapit siya. "Mang Greg, tingnan niyo nga ako," sabi niya. Nag-atubili naman ang matanda, pero dahan-dahan tong tumingin. Nagtagpo ang mga mata nila. At ng mga sandaling iyon, para bang may nawasak na pader sa pagitan nila. Pasensya na po kung hindi natuloy ni Mang Greg ang sasabihin. "Kung ano, Mang Greg?" Tanong ni Celine na mas lalo pang lumapit. "Kung napapatingin po ako sa inyo, hindi ko sinasadya yon." Ngumiti naman si Celine. Hindi siya galit. Hindi rin naman siya nahihiya. Kasi nabasa ako." Tanong niya na may halong biro. Napayuko si Mang Greg. Hindi naman yun ang punto ko, ma'am." Ano?" Hindi agad makasagot si Mang Greg. Kita sa mga mukha nito o kita sa mukha nito ang pag-iingat na para bang may pinipigilang sabihin. Ma'am, hindi ho tama." "Anong hindi tama?" Tanong ni Celine na halos pabulong na. "Yung nararamdaman ko." Diretsyong sagot ni Mang Greg. Napatigil si Celine. "Ano ho bang nararamdaman niyo?" Tanong niya ngayon na seryoso na. Huminga ng malalim si Mang Greg bago sumagot. "Hindi ko ho dapat sinasabi ang mga to. Pero simula nang dumating ako dito, iba na yung nararamdaman ko. Hindi lang kayo amo sa paningin ko." Tahimik lang si Celine habang nakikinig. "Pero alam ko naman hong mali." Dagdag pa ng matanda. "Kaya nga hanggat kaya ko, inilalayo ko po ang sarili ko sa inyo." Ilang segundo ang lumipas bago nagsalita si Celine. "Mang Greg, hindi ka naman nag-iisa Napatingin bigla ang matanda sa kanya at nagulat. "Mula nang dumating ka rin, iba rin ang nararamdaman ko." Pag-amin ni Celine, pero pilit ko rin tinatago. Kasi hindi ko rin alam kung tama ba to. "Ma'am." Hindi na siya pinatapos si Celine. Daan-daan siyang lumapit at sa isang iglap, hinalikan niya si Mang Greg. Tama, si Celine ang naunang kumilos. Nagulat pa nga ang matanda at hindi ito agad nakagalaw. "Ma'am, sandali lang ho." Bahagya nitong sabi, pero hindi naman umatras. "Celine." Bulong niya. "Huwag mo na muna akong tawaging ma'am ngayon, Greg." Celine na lang. Napapikit si Mang Greg at tila nakikipaglaban pa sa sarili. "Hindi ko po kayo pwedeng saktan." Sabi nito. "Hindi mo naman ako sasaktan, hindi ba? At mas masasaktan ako kung pipigilan pa natin to." Sagot ni Celine. Tahimik silang dalawa ng mga sandaling yon. Pagkatapos, dahan-dahang binalik ni Mang Greg ang halik. Hindi na ito padalos-dalos lang.
Naging maingat sila at may respeto pa rin ang matanda. Mang Greg, bulong ni Celine habang nakahawak sa matipunong braso nito. Doktora, sigurado ho ba kayo? Gusto niyong mangyari to? Tanong ni Mang Greg ng seryoso. Tumango naman si Celine. Ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ganito. At doon na tuluyang bumigay ang matanda. Yakap-yakap niya si Celine, hindi bilang amo, kundi bilang isang babaeng gusto niyang mahalin. Sa loob ng banyong iyon, hindi na nila inisip ang edad, ang estado sa buhay, maging ang sasabihin ng iba. Ang alam lang nila, pareho silang nag-iisa. At sa unang pagkakataon, may natagpuan sila sa isa't isa. Pagkalipas ng ilang sandali, tahimik silang magkatabi. Walang nagsasalita, pero hindi na iyon ang dating katahimikan. Mang Greg, may inang tawag ni Doktora Celine. Yes, ma'am. Anong mangyayari sa atin? Hindi agad sumagot ang matanda. Hindi ko alam. Tapat nitong sabi. Pero may isang bagay akong sigurado. Hindi kita lolokohin kahit na anong mangyari. Napangiti si Celine. Ang gusto ko ay maging totoo tayong dalawa sa isa't isa. Tumango na lang si Mang Greg. At sa gabing iyon, nagsimula ang isang relasyon na pareho nilang hindi inaasahan. Isang ugnayan na hindi perpekto, pero totoo. Sa paglipas ng mga araw at linggo, nagpatuloy ang relasyon ni Celine at Mang Greg. Hindi man ito lantad sa ibang tao, ramdam nila sa bawat araw ang lalim ng kanilang ugnayan. Sa loob ng bahay, sa isang simpleng sabayang pagkain, sa tahimik na usapan tuwing gabi, doon nabuo ang isang pagmamahalang hindi nila kailanman inasahan. Minsan naiisip ko, sabi ni Celine isang gabi habang magkatabi sila sa may sala. Naiisip ko kung bakit ngayon pa kita nakilala. Ngumiti si Mang Greg ng marahan. Siguro kasi ngayon pa lamang kayo naging handa ulit. Tapos ikaw, tanong ni Doktora. Ako? Naku matagal na akong handa. Mukhang kayo lang ang hinihintay ko. Sagot nito na may halong biro pero may katotohanan. Napangiti si Celine. Sa simpleng sagot na iyon ni Greg, lalo niyang nararamdaman kung gaano siya kaswerte dito. Lumipas ang mga linggo. Naging mas natural ang lahat sa kanila. Hindi na awkward. Para bang matagal na silang magkasamang dalawa. Para bang matagal na nilang kilala ang isa't isa. Hanggang isang araw, dumating ang mama ni Celine. Seryoso ang ekspresyon sa mukha nito. Iha, kumusta? Bunga dito. Napatingin si Celine kay Mang Greg na noon ay nasa gilid lang. Ma, kailangan nating mag-usap. Salubong ni Celine. Greg, pwede mo ba kaming iwan muna? Sabi ni Doktora Celine. Opo, ma'am. Sagot nito. Agad na umalis papunta sa labas si Greg. Naiwan silang dalawa sa may sala. Ano ma? Naparito ka? Tanong ni Celine. Wala naman, iha. Kinukumusta ka lang. Masama bang magpunta dito? May tinatago ka ba? Tanong ng kanyang ina. Ma, may sasabihin sana ako Siguro, sa kabila ng edad kong to, pwede pa naman akong umibig, hindi ba? Wika niya sa kanyang ina. Iha, matagal ka ng byuda. Panimula ng kanyang mama. At naiintindihan ko kung gusto mo nang mag-move on sa iyong past. Tahimik lang si Celine habang nakikinig. Gusto kitang tanungin, talaga bang sigurado ka na? Handa ka na ba na magkaroon ulit ng kasintahan ng makakasama sa buhay? Napangiti siya ng bahagya. Actually ma, meron na po
Bahagyang nagulat pa ang matanda. Talaga? Opo. Tumango naman ang kanyang ina. Wow, that's very nice. Kung yan ang magpapasaya sa'yo, iha, walang problema. Wala naman ako magiging tutol. Yan ay iyong buhay. Naramdaman ni Celine ang ginhawa, pero alam niyang hindi pa doon natatapos ang usapan. At sino naman ang lucky guy na yung minamahal ngayon? Tanong ng kanyang ina. Doon na napahinga ng malalim si Doktora Celine. Si Greg po, Mama. Parang biglang tumigil ang mundo. Ano? Halos mapatayo ang kanyang ina sa pagkakaupo. Si Greg? Opo, Mama. Hindi makapaniwala ang matanda. Iha, nagbibiro ka naman siguro, hindi ba? Hindi ho, Mama. Napailing na lamang ang matanda at halatang hindi matanggap ang sinabi ng kanyang anak. At bakit? Tanong nito. May halong galit at pagkalito. Bakit naman si dinami-dami ng lalaki, iha? Bakit naman si Greg pa? Tahimik si Celine sandali, pero matatag na nakatingin sa kanyang ina. Dahil mahal ko siya, Mama. Hindi yata ako makapaniwala. Parang hindi naman sapat iyan. Sagot ng kanyang ina. Maraming lalaki dyan na mas bata. Mas bagay sa'yo. Mas kapantay mo, iha. Mama, hindi ko kailangan ng kapantay. Sagot ni Celine. Ang kailangan ko ho ay yung lalaking totoong mamahalin ako. Pero driver natin siya. Giit ng matanda. Trabaho niyang pagsilbihan ka. At yun nga ang ginagawa niya, Mama. Pinagsilbihan niya ako. At dahil doon ay minahal ko siya. Sagot ni Celine, kalmado pero matatag. Mama, mahal niya ako bilang ako. At mahal ko siya bilang siya. Natahimik ang kanyang ina. Ma, dagdag pa niya. Sa 4 na taon ng buhay ko, ng pagiging mag-isa ko, ngayon lang ulit ako naging masaya ng ganito. Umiling ang matanda, hindi pa rin matanggap. Hindi ako papayag sa ganito. Matigas itong sabi. Pero Mama, hindi Celine. Putol nito. Hindi ito ang gusto kong mangyari sa'yo. Sana pala hindi ko na lamang binigay sa yung driver, si Greg, kung alam kong ito ang mangyayari. Tumayo ito at kinuha ang bag. Kung ipipilit mo yan, tsaka na lamang tayo mag-usap. At tuluyan itong umalis. Naiwan si Celine sa sala ng mag-isa. Makalipas ng ilang sandali, bumalik na si Mang Greg. Ayos ka lang ba? Tanong nito. Hindi sumagot si Celine. Lumapit lamang siya at niyakap si Greg. Ayos lang ako. Basta nandito ka. Mahina niyang sabi. Maigpit naman siyang niyakap ni Mang Greg. Hindi kita iiwan. Nandito lamang ako. Bulong nito. Lumipas ang mga buwan. Hindi pa rin siya dinadalaw muli ng kanyang ina. Paminsan-minsan lang ito tumatawag pero nangungumusta lang. Sa kabila nito, mas pinili pa rin ni Celine ang manatili sa kung anong nagpapasaya sa kanya. Hanggang sa isang araw, habang siya'y nasa klinika, nakaramdam siya ng kakaiba. Nahihilo siya at nagsuka. At doon niya nalaman na nagdadalang tao siya. Buntis siya. Matagal siyang nakaupo, hawak ang resulta. Hindi siya natakot, lalong-lalong hindi siya nagsisisi. Sa halip nga'y napangiti siya. Kinagabihan, kinausap niya si Greg. May sasabihin ako sa'yo. Bungad niya agad dito. Ano yun? Tanong ng matanda. Huminga muna si Celine ng malalim. Mukhang magiging ama ka na. Natigilan bigla si Greg. Ano? Halos hindi ito makapaniwala. Buntis ako. Ulit ni Celine na may ngiti sa labi. Ilang segundo bago nag-sink in ang lahat. Celine, nanginginig ang boses ni Greg. Sigurado ka ba? Tumango-tango naman si Celine.
Hindi na napigilan ng matanda ang emosyon at iyakap siya nito ng mahigpit. Salamat kung ganun. Salamat sa biyaya. Ngunit alam ni Celine, may isa pa siyang kailangang harapin. Ang kanyang ina. Lumipas lamang ang ilang araw, pinuntahan niya agad ito. Pagbukas pa lang ng pinto, halatang nagulat na ang kanyang mama. Oh, Iha, anong ginagawa mo dito? Kailangan po natin mag-usap, mama. Sagot ni Celine. Naupo silang dalawa sa may sofa. Mama, panimula ni Celine. Magkakaapo ka na. Sa wakas, magkakaroon ka na ng apo sa akin. Nalaki ang mga mata ng kanyang ina. Ano? Buntis ako, mama. Natahimik ang buong kapaligiran. At huwag mong sabihing si Greg. Si Greg ang ama. Tanong nito kahit alam naman na nito ang sagot. Napapikit na lamang ang matanda at tila wala nang magawa kundi tanggapin ang realidad. Iha, mahina nitong sabi. Sa totoo lang ay napakahirap tanggapin ang lahat ng to. Alam ko po, mama. Pero sana'y tanggapin niyo ako. Tanggapin niyo siya. At tanggapin niyo ang magiging apo niyo sa akin. Sagot ni Celine. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang ina. Mahal ko po siya, mama. At wala sa akin ang estado ng buhay. Kahit driver ko lang siya, masaya ako sa kanya. Kasi totoo siyang magmahal. Matagal na katahimikan ang namayani. Hanggang sa bumuntong hininga na lamang ang kanyang ina. Wala na akong magagawa kung ganun. Nandyan na yan. Nagdadalang tao ka na. Sabi nito. Napaluha si Celine. Ang mahalaga ay hindi kanya sasaktan, ha? Dagdag ng matanda. Ngumiti si Celine. Hindi ho, mama. Hindi yon gagawin ni Greg. Dahan-dahang lumambot ang ekspresyon ng kanyang ina. O siya, sige. Kung saan ka masaya, sige na't susuportahan na lamang kita. Lumapit si Celine at niyakap ang ina. Salamat, mama. Maraming salamat. Pagkabalik niya sa bahay, sinalubong siya agad ni Greg. Ayos ka lang ba? Tanong nito. Tumango naman si Celine at ngumiti. Ayos na lahat. Ayos na kay mama ang relasyon natin. Napangiti si Greg. Hinawakan niya ang kamay ni Celine. Simula ngayon, wala na tayong itatago sa lahat. Ngumiti naman si Greg. At sa simpleng tahanang iyon, nabuo ang isang pamilya na hindi man perpekto sa mata ng iba, pero punong-puno naman ng pagmamahal. Sa huli, napatunayan ni Celine na hindi nasusukat sa edad o estado ng buhay ang pag-ibig, kundi sa kung ano ito o kung gaano ito katotoo. At sa piling ni Greg, natagpuan niya ang tunay na kaligayahan. The end. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay.